Yo! Kamusta mga pamangkin? Alam nyo na, dito sa Tito Daldal, lagi nating binubuksan ang mga kwento ng mga iniidolo nating sikat na personalidad, mga kwento ng tagumpay, pagsubok, at pagbabago. Pero simula ngayon, dadalhin din natin ang spotlight sa mga kwento ng mga hindi kilalang individual o grupo, mga taong hindi sikat pero may karanasang babago ng pananaw mo sa buhay. Mga kwento ng pambihirang pagsubok at matinding milagro. Mga sitwasyong halos imposibleng malampasan ng kahit sino, pero nakaligtas sila. Buhay sila, at may dalang aral para sa ating lahat. Kasi dito sa Tito Daldal, naniniwala tayo na hindi lang ang sikat ang may kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Kaya kung gusto mo ng ganitong klaseng kwento, yung nakakaiyak, nakakabilib, at nagpapaalala na habang may buhay, may pag-asa. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa channel ni Tito Daldal, i-like mo na rin ang video, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tiyak mong aabangan. Ako si Tito Daldal, at dito, kahit simpleng tao, may kwento ng kabayanihan. Ngayong araw, kilalanin natin ang isang taong pinagdudahan, minamaliit, pero ngayon ay sinasamba sa buong mundo ng basketball. Ang batang sinabihang, masyadong maliit para sa NBA, pero ngayon, siya na ang greatest shooter of all time, Stephen Curry. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento ng batang minsang walang pangalan pero ngayon isang alamat. March 14, 1988, ipinanganak si Wardell Stephen Curry II sa Akron, Ohio. Pero sa totoo lang, hindi siya lumaki sa spotlight. Kahit anak siya ng dating NBA player na si Del Curry, hindi siya agad nabigyan ng pansin. Lumaki siya sa Charlotte, North Carolina, kung saan naglaro ang kanyang ama para sa Charlotte Hornets. Sports family talaga sila. Si Mommy Sonia ay dating volleyball player sa Virginia Tech, at ang kapatid niyang si Seth Curry, isa ring NBA player ngayon. Pero pamangkin, kahit nasa athletic family na siya, hindi ibig sabihin ay automatic na easy path siya sa success. Sa katunayan, kabaliktaran ang nangyari. Noong high school, madalas siyang hindi pinapansin ng mga scouts. Bakit? Kasi maliit ang pangangatawan niya, payat, at maraming coach ang nagsasabing baka hindi tumagal sa college basketball. Oo, kahit anak pa siya ni Del Curry. Pero pamangkin, dito na pumasok ang tatlong bagay na bumuo sa kanya, tiwala sa sarili, pananampalataya sa Diyos, at grabe sa sipag mag-ensayo. Dahil hindi siya kinuha ng malalaking universidad, naglaro si Steph sa maliit na school, Davidson College. At dito nagsimulang mabuksan ang mata ng mundo sa kanya. 2008 NCAA Tournament, grabe, pamangkin. Si Steph Curry ang nagdala sa Davidson papuntang Elite 8, pinatumba nila ang mga mas malalakas na team. Doon siya unang napansin sa buong Amerika. Sa tournament na yon, siya ang naging darling ng crowd, maliit pero malupit. At hindi lang iyon, sa Davidson pa lang, sinira na niya ang record para sa most three-pointers in a season sa NCAA history. Boom! 2009, na-draft si Curry ng Golden State Warriors, 7th overall pick. Pero pamangkin, hindi pa rin siya sigurado noon. Maraming nagsasabi na baka hindi raw siya tumagal sa NBA. Dagdag pa dyan, sa mga unang taon niya, pabalik-balik siya sa injury, lalo na sa kanyang ankles. Pero alam mo ang nakakabilib. Hindi siya sumuko. Sa bawat rehab, sa bawat practice, andun siya, lumalaban, naniniwala. Kung umabot ka na dito, paki-comment naman ang pangalan mo at kung tiga saan ka para alam ko kung saan na umabot ang video na ito. Hanggang sa dumating ang panahon. 2015 season, pinangunahan niya ang Warriors sa kanilang first NBA championship after 40 years. At siya ang tinanghal na NBA MVP. 2016 season, ginawa niyang mas malupit ang performance niya. Naging first unanimous MVP sa NBA history. Ibig sabihin, lahat ng bumoto, siya ang number 1, ibang klase talaga mga pamangkin. At hindi lang yan, kasama si Klay Thompson, binuo nila ang Splash Brothers. Grabe silang mag-3 points, para silang mga cheat code sa NBA 2K. Computer games lang ang datingin. Nanalo ang Warriors ng 4 na NBA championships 2015, 2017, 2018, 2022. At si Steph, binago ang laro, hindi na lang puro dunk, rebound o post move, ngayon, 3-point revolution na. Pero sa gitna ng fame at yaman, hindi nakalimot si Steph sa pamilya. Nakilala niya si Ayesha Curry noong teenagers pa lang sila sa isang church youth group. Naging matalik na magkaibigan, at eventually, naging mag-asawa sila noong 2011. May 3 na silang anak, Riley, Ryan at Cannon. Si Ayesha naman, matagumpay na chef, entrepreneur at TV personality. Ang pamilya nila ay parang power team,
rooted sa pagmamahalan at pananampalataya. Kilala rin si Steph bilang isang man of faith. Madalas natin siyang marinig na nagsasabi ng, "I can do all things through Christ who strengthens me," mula sa Philippians 4:13. Hindi lang siya mahusay sa court, kundi pati sa puso. May mga foundation siyang tumutulong sa mga bata at kabataan. Isa na rito ang kanyang Eat, Learn, Play Foundation na nagbibigay ng pagkain, edukasyon, at aktibidad para sa mga bata sa Oakland. Ngayon, pamangkin, hindi na lang siya basketball player, isa na siyang cultural icon. Isang simbolo ng inspirasyon para sa lahat ng underdogs. Pinatunayan ni Curry na hindi mo kailangang maging pinakamalaki o pinakamalakas para magtagumpay. Ang kailangan mo lang ay pananampalataya, tiyaga, at puso. Grabe no, pamangkin. Mula sa isang batang payat at hindi pinapansin, ngayon ay binabago niya ang laro sa NBA. Kaya tandaan natin, kahit anong liit mo sa paningin ng iba, basta buo ang paniniwala mo sa sarili mo, at sa Diyos, kaya mong abutin ang kahit anong pangarap. Like, comment, at subscribe lang kung gusto mo pa ng kwento ng mga idol natin. At kung gusto mong mapasama sa Tito Daldal shoutout, comment mo lang sa baba. Ako si Tito Daldal, nagsasabing kahit 3 points lang ang ambag mo, kung clutch yan, panalo pa rin. Daldal pa more.